Noong madaling araw ng ika-13 ng Enero 2025, nananatiling tahimik ang isang maliit na baryo sa East Java, Indonesia habang hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Tulad ng kanyang nakagawian araw-araw, dinala ni Yusuf na isang residente ng lugar ang kanilang mga basurang pambahay sa pampublikong tapunan ng basura ng baryo. Karaniwan lamang niyang itinapon ang sako ng basura sa tambak at naghahanda na sanang umalis. Gayunpaman, bago siya tuluyang makalayo ay may isang bagay na nakabalot sa itim na plastik na nakabaon sa gitna ng mga basura ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mga patong ng plastik, may kapansin-pansing hugis parihaba na naiiba sa karaniwang mga basurang nakapaligid dito. Para bang sinadya itong ilagay roon ng maingat at hindi basta itinapon lamang. Dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, napalapit si Yusuf upang mas mabuting tingnan ito. Maingat niyang hinila ang punit na bahagi ng plastik at agad na napaatras nang makita ang isang pulang maleta. Mukha pa itong bago at lubhang kapansin-pansin sa gitna ng marurumi at lumang mga basura. Nagtaka siya kung bakit may isang malinis at maayos na maleta sa isang lugar na puno ng kalat at dumi. Dahil sa lumalaking pag-uusisa, sinimula niyang alisin ang natitirang plastik hanggang sa tuluyang lumantad ang buong maleta. Sinubukan niya itong buhatin gamit ang dalawang kamay at agad niyang napansin na hindi pangkaraniwan ang bigat nito. Hindi ito tulad ng isang maletang may lamang damit o ordinaryong gamit na itinapon lamang. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Kaya yumuko siya at dahan-dahang hinila ang zipper ng maleta. Sa mismong bumukas ito, isang napakasangsang na amoy ang biglang sumalubong sa kanya. Napakatindi nito kaya tila sumikip ang kanyang lalamunan at nahirapan siyang huminga sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng maleta ay may pulang bedsheet na nakabalot ng maraming ulit. Sa unang tingin, inakala ni Yusuf na bahagi lamang ng disenyo ng tela ang mga pulang marka. Ngunit nang mas pagmasdan niya ito ng mas mabuti sa malamlam na liwanag ng umaga, napagtanto niyang hindi iyon disenyo. Ang mga pulang marka ay mga natuyong mansya ng dugo na nakakalat sa halos bawat hibla ng tela. Higit pang nakadagdag sa kanyang takot nang mapansin niya sa pagitan ng mga tiklop ang ilang kakaibang bagay na kahawig ng laman ng tao. Dahil sa matinding pagkabigla at takot, agad siyang tumakbo palayo sa tapunan ng basura at nagtungo sa bahay ng punong baryo upang iulat ang kanyang natuklasan. Pagkarinig ng ulat, hindi na nag-aksaya ng oras ang punong baryo at agad na tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal ay dumating ang mga otoridad sa lugar. Nang maingat nilang buksan ang maleta sa harap ng mga saksi, maging ang mga veteranong investigador ay hindi napigilang mangilabot sa kanilang nakita. Sa loob ng pulang maleta ay naroon ang katawan ng isang babae na wala na ang ulo at mga binti. Ang hubad nitong katawan ay nakasiksik at nakapulupot na tila isang itinapong pakete. Ang kulay abong balat nito ay may mga sugat, pasa at mga palatandaan ng matinding pananakit na nagpapahiwatig na bago siya namatay ay nakaranas siya ng matinding paghihirap. Lalong bumigat ang hangin sa paligid dahil sa amoy ng pagkabulok. Ilan sa mga pulis ay napilitang lumingon at huminga ng malalim bago muling ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Sa loob lamang ng maikling panahon, dumagsa ang mga residente sa paligid ng tapunan ng basura. May mga nagtakip ng bibig dahil sa takot, habang ang iba naman ay pabulong na nag-uusap at naghihinala kung sino ang biktima. Lahat ay nagulat at iisa ang tanong sa kanilang isipan. Sino ang babaeng ito at sino ang taong may kakayahang gumawa ng ganitong kalupit na krimen? Ang dating tahimik na baryo ay tila nabalot ng isang mabigat at nakapanghihilakbot na atmosfera. Agad na isinara ng mga pulis ang lugar gamit ang mga barrier tape at inatasan ng mga residente na manatiling malayo upang hindi makompromiso ang mga ebidensya. Kasunod nito,
Sinimula ng mga investigador ang masusing pagsusuri sa bawat detalye na may kaugnayan sa misteryosong maleta. Bawat hakbang ay isinagawa ng mabagal at maingat sapagkat alam nilang kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mahalagang ebidensya. Dahan-dahang inilabas ang katawan mula sa maleta at inilagay sa isang espesyal na body bag bago dalhin sa forensic laboratory para sa pagsusuri. Kapansin-pansin ang seryosong ekspresyon ng mga opisyal dahil nauunawaan nilang bawat sugat, bawat pasa at maging bawat hibla ng buhok sa katawan ng biktima ay maaaring magsilbing susi upang mabuo ang katotohanan. Sa puntong iyon, ang tanging pag-asa nila ay makahanap ng bakas na naiwan ng salarin sa pamamagitan ng forensic examination. Bukod sa katawan ng biktima, nakarecover din ang mga pulis ng isang puting lubid sa loob ng maleta. Bahagya itong punit-punit at may mga marka ng paghigpit, gayon din ang mga natuyong mansya ng dugo. Agad itong inilagay sa isang evidence bag dahil pinaniniwalaang maaaring ito ang ginamit ng salarin upang itali o pigilan ang biktima bago isagawa ang krimen. Samantala, nagsagawa naman ang mga forensic specialist ng komprehensibong pagsusuri sa katawan sa laboratorio. Batay sa paunang resulta, ang biktima ay isang babaeng maputi ang kutis at may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Siya ay nakasuot ng pilak na pulsera sa kanang kamay at may butas para sa piercing sa kanyang pusod. Natagpuan din sa kanyang katawan ang maraming palatandaan ng pananakit at pagmamaltrato. Ang mga pasa, hiwa at marka ng pagkakatali ay makikita mula sa mga balikat at braso hanggang sa dibdib at tiyan. Ipinakita ng mga ebidensyang ito na bago siya mamatay ay nakaranas siya ng matagal at matinding pagpapahirap. Sa naging konklusyon ng forensic team, ang direktang sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxiation o pagkamatay dahil sa kakulangan ng hangin. Lumitaw rin na ang puting lubid na natagpuan sa maleta ay malamang na siya ring ginamit upang sakalin ang biktima. Batay naman sa antas ng pagkabulok ng katawan at sa kondisyon ng ilang mas lumang sugat na nagsisimula ng maghilom, tinaya ng mga eksperto na ilang araw nang patay ang biktima bago siya natagpuan. Ayon sa kanilang pagtataya, maaaring namatay siya sa pagitan ng ika-19 ng Enero at ika-20 ng Enero. Isa pang mahalagang detalye ang napansin ng mga investigador. Ang mga hiwang ginamit sa pagpuputol ng katawan ay malinis, matalim at may mataas na antas ng katumpakan. Dahil dito ay lumabas ang posibilidad na hindi baguhan ang gumawa nito. Maaaring may kaalaman siya sa anatomy ng tao o may dati ng karanasan sa ganitong uri ng gawain. Dahil wala na ang ulo ng biktima, hindi siya matukoy sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha. Dahil dito, tila agad na huminto ang investigasyon sa unang yugto pa lamang. Wala silang mukha na maihahambing sa mga ulat ng nawawalang tao. Wala ring mga saksi at halos walang direktang ebidensya na magtuturo sa pagkakakilanlan ng babae. Sa kabila nito, may isang mahalagang detalye na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga investigador. Nananatiling buo ang mga kamay ng biktima. Dahil dito, nagpasya silang kunin ang kanyang fingerprints at ipasok ang mga ito sa pambansang database para sa paghahambing. Isa itong bihirang pagkakataon upang mabuksan ang misteryosong bumabalot sa pagkatao ng babae. Matapos ang isang tensyonadong paghihintay ay sa wakas dumating din ang resulta. Nakakita ng tugma ang pambansang database. Ayon sa fingerprints record, ang biktima ay pansamantalang nakilala bilang si Uswatun Kasana, 29 na taong gulang. Kaagad naman na nakipag-ugnayan ang pulisya sa kanyang pamilya upang isagawa ang opisyal na proseso ng pagkilala. At pagkatapos ng verifikasyon at paghahambing ng DNA sa kanyang biological na ina, tuluyan nang nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang babaeng natagpuan sa loob ng pulang maleta ay si Uswatun Kasana nga.
Ngunit ang pagkakatuklas sa kanyang pangalan ay simula pa lamang ng mas malalim na investigasyon. Sa likod ng pangalang iyon ay may isang totoong buhay at isang kwentong hindi pa nalalaman ng publiko. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Bakit kailangang mamatay sa matinding paghihirap ang isang 29 na anyos na babae bago siya pinutol-putol at itapon na parang basura? Anong mga alitan, lihim o madidilim na ugnayan ang maaaring nakatago sa buhay ni Kasana na hindi kailanman nalaman ng mga taong nasa paligid niya? Kasabay ng pagkumpirma sa kanyang pagkakakilanlan, sunod-sunod ding lumitaw ang mga bagong tanong at hinala. Ano ang relasyon ng salarin sa biktima at bakit umabot sa puntong kinakailangan pang putol-putulin ng katawan at itago ito sa loob ng isang maleta? Si Uswatun Kasana ay isinilang noong ika-25 ng Abril 1995 sa East Java, Indonesia. Noong bata pa siya ay naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya siya at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay lumaki sa pangangalaga ng kanilang lola. Bagamat hindi siya nagkulang sa pag-aaruga ay nanatili sa kanya ang matinding paghahangad na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Isang bagay na hindi niya naranasan noong kanyang kabataan. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit naging seryoso si Kasana pagdating sa mga relasyon. Noong 2015, nag-asawa siya at nagkaroon ng isang anak na lalaki, ngunit nauwi rin sa diborsyo ang kanilang pagsasama noong 2018. Sa parehong taon, muli siyang nag-asawa at nagkaroon ng isang anak na babae, ngunit hindi rin nagtagal ang ikalawang kasal na ito. Upang suportahan ang kanyang dalawang anak, lumipat si Kasana sa Tulong Agong kung saan siya nagtatrabaho bilang nagbebenta ng mga kosmetiko habang naninirahan sa isang simpleng boarding house. Noong 2022, muli siyang pumasok sa isang relasyon at sinasabing nagpakasal kay Romat Hartanto o mas kilala bilang Antok. Ngunit mula pa lamang sa simula ay may mga kakaibang detalye na. Ayon sa pamilya ni Kasana, hindi nila kailanman nagkilala si Antok, hindi sila nakadalo sa anumang kasal at wala man lang silang larawan nito. Maging ang landlady ng boarding house ay limitado lamang ang nalalaman. Madalas niyang makita ang isang lalaking bumibisita at minsan ay nagpapalipas ng gabi sa kwarto ni Kasana, ngunit hindi niya matiyak kung ito nga ba ang kanyang asawa. At nang matuklasan ang kaso ng pagpatay at makilala ang biktima, bigla ring naglaho ang lalaking iyon. Dahil dito, mabilis siyang naging pangunahing suspect sa investigasyon. Isang lalaking tinatawag na legal na asawa ng biktima, ngunit hindi siya kilala ng pamilya. Hindi rin malinaw ang pagkakakilala sa kanya ng mga kapitbahay at higit sa lahat, walang sino man ang kahit may isang larawan niya. Dahil sa mga kahinahinalang detaling ito tungkol kay Antok, sinimula ng pulisya na suriin ang mga ari-arian at mga aktibidad ni Kasana bago siya mawala. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nilang nakarehistro sa pangalan ni Kasana ang isang puting Suzuki na bigla ring nawala matapos matagpuan ang kanyang katawan. Nang subaybayan nila ang dokumento ng bentahan, nalaman nilang naibenta na ang sasakyan sa isang lalaki sa Sidoarjo. Ayon sa mga record, ang nagbenta ng sasakyan ay isang car dealer na nagngangalang Hartanto. Pangalan na tumutugma sa Romat Hartanto o Antok, ang lalaking sinasabing asawa ni Kasana. Dahil dito, agad nagtungo ang mga otoridad sa tirahan ni Antok ngunit huli na ang lahat. Siya ay wala na roon at tila nakatakas na bago pa man dumating ang pulisya. Hindi naman tumigil ang investigasyon at matapos subaybayan ang kanyang mga koneksyon, transaksyon at mga galaw, natunton din siya ng mga otoridad noong madaling araw ng ika-26 ng Enero habang bumabiyahe sa isang highway sa Madiun City, East Java. Mabilis siyang inaresto ng isang espesyal na task force, ngunit isang bagay ang agad na nakatawag ng pansin sa mga pulis. Siya ay hindi nanlaban, hindi nagtangkang tumakas at nanatiling kalmado na parang wala siyang anumang kinalaman sa kaso. Ngunit si Antok nga ba talaga ang pumatay kay Kasana
At kung siya nga ang salarin, bakit niya sasaktan ang isang babaeng minsan niyang minahal? Sa unang interogasyon, nagbigay si Antok ng isang pahayag na lubos na sumalungat sa impormasyong alam ng pamilya ng biktima. Iginiit niyang hindi niya kailanman pinakasalan si Kasana at ilang beses lamang silang nagkita bilang magkasintahan. Ayon pa sa kanya, matagal na siyang may legal na asawa at kasama niya itong naninirahan. Sinabi rin niya na kabit lamang niya si Kasana at na tuwing nagkikita sila, sa mga hotel lamang sila nagkakasama sa halip na magsama sa iisang tahanan. Hindi pa raw nagtapos ang kanyang mga pahayag. Ayon kay Antok, matagal na rin silang nagiwalay at wala na silang anumang koneksyon sa isa't isa. Ngunit hindi agad naniwala ang mga investigador sa kanyang paliwanag. Kinumpirma ng mga kapitbahay sa boarding house na maraming beses nilang nakita si Antok na pumapasok at lumalabas sa kwarto ni Kasana. Madalas din umano itong magpunta sa gabi at magpalipas ng magdamag doon. Batay sa kanilang mga obserbasyon, hindi ito kahawig ng relasyon ng dalawang taong ilang beses lamang nag-date. Sa halip, para silang isang mag-asawang tunay na nagsasama. Dahil sa malinaw na testimonya ng mga saksi, mga beripikadong ebidensya at mga hindi maikakailang pagkakasalungatan sa kanyang mga pahayag, unti-unting naunawaan ni Antok na lalo lamang siyang mapapasama kung magpapatuloy siya sa pagsisinungaling. Sa huli, nang makita niyang wala na siyang paraan upang makaiwas ay napilitan siyang yumuko at aminin ang kanyang ginawa. Inamin ni Antok na siya ang pumatay kay Kasana. Ayon sa investigasyon, 6 na taon siyang nagtrabaho sa Taiwan bago bumalik sa Indonesia at manirahan sa Tulong Agong. Bukod sa pagbebenta ng mga sasakyan, nagsilbi rin siyang prinsipal sa isang paaralan para sa martial arts. Mayroon siyang matatag na pinagkukunan ng kita at sa panlabas na anyo ay tila isa siyang matagumpay at respetadong tao. Dahil sa kanyang mahinahon at may edad na personalidad, pati na rin sa kanyang katayuan sa lipunan ay madali siyang nakapag-iwan ng magandang impresyon sa mga taong nakakasalamuhan niya, lalo na sa mga kababaihan. Noong 2022, sa panahong kagagaling lamang ni Kasana sa kabiguan ng kanyang ikalawang kasal ay nakilala niya si Antok. Dahil sa atensyon at pag-aarugang ipinakita nito, mabilis siyang nahulog sa lalaki at naniwalang natagpuan na niya ang taong masasandalan matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa pag-ibig. Ngunit hindi alam ni Kasana na matagal nang may legal na asawa at anak si Antok. Itinago nito ang kanyang tunay na katayuan at ipinakilala ang sarili bilang isang matagumpay na lalaking malaya pang magmahal. Nang malaman ni Kasana ang katotohanan, lubos nang nahulog ang kanyang damdamin at piniling manatili sa relasyon sa kabila ng lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na siya nasiyahan sa pagiging lihim na bahagi ng buhay ni Antok. Paulit-ulit niyang hinihiling na gawing opisyal ang kanilang relasyon at bigyan siya ng lehitimong lugar sa buhay nito. Ngunit sa bawat pagkakataon, may nakahanda ring dahilan si Antok upang ipagpaliban ang usapan. Sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, patuloy niya itong pinangakuan ng magagandang kinabukasan at sinabing darating din ang araw na magiging sila ng hayagan. Dahil sa mga pangakong iyon, pinili ni Kasana na maniwala. Bahagi nito ay dahil mahal niya si Antok at bahagi rin ay dahil ayaw niyang tanggapin na maaaring wala talagang patutunguhan ang relasyong matagal na niyang pinanghawakan. Sa pagsisimula ng taong 2025, isang hindi inaasahang balita ang tuluyang sumira sa marupok na balanse ng relasyon ni Kasana at Antok. Nalaman ni Kasana na muling nagdadalang tao ang legal na asawa ni Antok. Ang impormasyong iyon ay tila kidlat na biglang tumama sa kanya na winasak ang lahat ng pag-asang matagal niyang pinanghawakan. Sa sandaling iyon ay malinaw niyang naunawaan na hindi siya kailanman magiging bahagi ng kinabukasan ng lalaking minahal niya. Ang lahat ng pagmamahal, paghihintay at mga taong isinakripisyo niya bilang ikatlong tao sa relasyon ay tila nauwi lamang sa isang masakit na katotohanan
na hindi kailanman naging kanya si Antok. Lubos na gumuho si Kasana. Nagsabay-sabay ang emosyon sa kanyang kalooban, kabilang na ang kahihiyan, selos, galit, pagdismaya at pagtangging tanggapin ang realidad. Habang patuloy na naiipon ang mga damdaming matagal niyang kinimkim, unti-unti nitong nilamon ang kanyang katinuan hanggang sa tuluyan itong sumabog sa isang matinding pagtatalo. Nagpalitan sila ng sigawan, akusasyon at luha, ngunit tulad ng mga nakaraang pagkakataon, muli ring bumalik ang lahat sa dating takbo. Sapat na para kay Antok ang magpaliwanag, mangako at muling magpinta ng magagandang pangarap upang unti-unting humupa ang galit ni Kasana. Pagsapit ng gabi ng ika-19 ng Enero, nagkita sina Kasana at Antok para sa isang date sa isang restaurant. Sa kuha ng CCTV, makikitang magkahawak kamay silang pumasok at walang ipinapakitang kakaiba. Para lamang silang ordinaryong magkasintahang naglalaan ng oras para sa isa't isa. Pumili sila ng mesa malapit sa dingding at agad silang nilapitan ng isang server upang kunin ang kanilang order. Habang kumakain, nag-uusap sila ng maayos at paminsan-minsan ay nakikitang nakangiti pa sa isa't isa. Sa loob ng halos 2 oras, walang sino man ang mag-aakalang isang malagim na trahedya ang naghihintay sa kanila. Bandang 10:00 ng gabi, umalis sila sa restaurant at nagtungo sa isang hotel sa Camper Darat. Matapos mag-check-in, pumasok sila sa room 301. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong karaniwang gabi na katulad ng marami nilang nakaraang pagkikita. Ngunit ayon sa naging resulta ng investigasyon, nagbago ang lahat sa sandaling sumara ang pinto ng silid. Sa loob ng kwartong iyon ay muling sumiklab ang mga emosyon na matagal nang namumuo sa pagitan nila. Muling napunta ang usapan sa pagbubuntis ng asawa ni Antok. Galit na inakusahan ni Kasana si Antok ng panlilinlang at pagtataksil. Iginiit din niyang sabihin ito ang buong katotohanan sa kanyang legal na asawa at itigil na ang dobleng buhay na matagal na nitong itinatago. At habang tumatagal ang kanilang pagtatalo ay lalo itong uminit. Sa gitna ng matinding galit ay nakapagsalita si Kasana ng mga salitang kalaunan ay magiging mitsa ng mas malagim na pangyayari. Ayon sa investigasyon, isinumpa niya ang dinadala ng asawa ni Antok at sinabing kapag isinilang ito ay magiging isang prostitute. Iisang pangungusap lamang iyon, ngunit direktang tumama sa pride ni Antok sa kanyang pagtingin sa dangal ng kanyang pamilya at sa marahas na ugaling matagal nang nakatago sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap ay tuluyan siyang nawalan ng pagpipigil. Nanaig ang galit at nilamon ang anumang natitirang habag sa kanyang kalooban at sa kawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Inatake niya si Kasana at sinakal ang babaeng minsang nagtiwala sa kanya ng buong buo. Makalipas ang ilang sandali ay natapos rin ang lahat sa katahimikan. Sa loob ng maliit na silid ng hotel, nakahandusay si Kasana at wala ng buhay. Tinitigan ni Antok ang katawan sa kanyang harapan. Ito ang babaeng minsang handang suugin ang lahat para sa kanya, ngunit sa mga sandaling iyon, tila isa na lamang itong problemang kailangan niyang pagtakpan. Nang humupa ang kanyang galit at muling bumalik ang kanyang katinuan, hindi niya piniling sumuko sa mga otoridad at hindi rin siya humingi ng tulong medikal. At sa halip na harapin ang batas, nagsimula siyang mag-isip kung paano niya maitatago ang nangyari. Alam niyang kapag nabunyag ang lahat, maaaring masira ang kanyang pamilya, reputasyon, karera at buong buhay. Dahil dito ay nakarating siya sa isang napakabagsik na desisyon ang itago ang krimen at burahin ang lahat ng posibleng ebidensya. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iisip ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan na si Muhammad Marana. Nagsinungaling si Antok at sinabing naiwan niya ang kanyang maleta sa hotel at kailangan niya ng masasakyan upang makauwi at makuha ang kanyang mga gamit. Dahil walang anumang hinala, agad namang pumayag si Marana na siya ay tulungan. Bandang 11:00 ng gabi,
dumating si Marana sa harap ng hotel. Lumabas si Antok na tila walang anumang nangyari at magkasama silang nagtungo sa bahay nito upang kumuha ng isang maleta. Hindi alam ni Marana na ang maletang iyon ang gagamitin sa pagtatago ng isang bangkay. At habang pabalik sila sa hotel, huminto muna sila sa isang convenience store na bukas buong araw. Pumasok si Antok at bumili ng isang maliit na kutsilyong karaniwang ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Sa puntong iyon, nasa kanya na ang lahat ng kanyang kailangan, isang maleta, ang lugar ng krimen at ang katawan ng biktima. Ang kulang na lamang ay ang pagsasakatuparan ng kanyang plano. Pagdating nila sa hotel, sinabi ni Antok kay Marana na balikan siya kinaumagahan upang sunduin at walang pagdududa namang umalis si Marana. Samantala, bitbit ni Antok ang bakanteng maleta at ang maliit na kutsilyo habang kasyuwal na naglalakad pabalik sa room 301, ang lugar na malapit ng maging huling yugto ng buhay ni Kasana. Nang muling sumara ang pinto ng silid, nagsimula na ang plano niyang pagtakpan ang krimen. Sa sumunod na 4 na oras, gumawa si Antok ng mga bagay na mahirap isipin na kayang gawin ng isang tao. Ayon sa kanyang pag-amin, ginamit niya ang maliit na kutsilyo upang pagputol-putulin ang katawan ni Kasana. Ang bawat kilos ay isinagawa ng malamig at walang emosyon na para bang isa lamang itong problemang sinusubukan niyang solusyonan. Pagkatapos nito, binalot niya ang katawan gamit ang kumot ng hotel at isiniksik ito sa loob ng maleta. Samantala, inilagay naman niya ang ulo at mga binti sa magkahiwalay na itim na plastik at mahigpit na itinali ang mga ito na parang ordinaryong mga sako ng basura. Ngunit hindi pa siya roon nagtapos. Matapos maisagawa ang kanyang plano, sinimulan niyang linisin ang buong silid. Maingat niyang pinunasan ang bawat bakas ng dugo sa sahig at maging sa mga dingding upang mabura ang anumang senyales ng nangyari. Kinabukasan, muling bumalik si Marana sa hotel gaya ng napag-usapan. Habang naghihintay sa kanyang sasakyan sa labas ng lobby, napansin niyang ilang beses na pabalik-balik si Antok, ngunit tulad ng dati ay kalmado pa rin ang kanyang kilos. Sa kanyang mga kamay ay may isang mabigat na maleta at isang malalaking plastik na tila punong-puno ng laman. Dahil sa bigat na mga ito, hirap pa siyang kaladkarin papunta sa sasakyan ngunit hindi nagtanong si Marana. Hindi rin siya naghinala o nagbigay ng anumang komento. Tahimik lamang niyang binuksan ang compartment ng sasakyan at tinulungan si Antok na ikarga ang mga gamit. Pagkatapos nito, umalis silang dalawa sa hotel at iniwan ang room 301, ang lugar kung saan naganap ang isang krimeng si Antok lamang ang lubos na nakakaalam. Ang sumunod nilang destinasyon ay ang bakanteng bahay ng lola ni Antok, isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Doon nila pansamantalang iniwan ang maleta at mga plastik na naglalaman ng mga bahagi ng katawan at matapos nito, malinaw na ang susunod na layunin ni Antok na burahin ang lahat ng maaaring mag-uugnay sa kanya at sa biktima. Ang una niyang target ay ang puting Suzuki ni Kasana na maaari sanang magsilbing mahalagang ebidensya. Nagtungo sila sa isang used car market at nakahanap ng mamimili at matapos ang ilang negosasyon, naibenta nila ang sasakyan sa halagang 57 milyon rupiya o humigit kumulang $3,600. Naging maayos ang buong transaksyon at wala itong ipinakitang anumang kahina-hinalang detalye. Matapos maibenta ang sasakyan, sumakay sila ng motorsiklo at bumalik sa Tulong Agong. Pagsapit ng umaga ng ika-21 ng Enero, bandang 8:00, umupa si Antok ng sasakyan at nagtungo muli sa abandonadong bahay ng kanyang lola. Doon niya maingat na binalot ang pulang maleta gamit ang plastic wrap at makapal na tape. Paulit-ulit niya itong binalutan hanggang sa halos wala ng anumang siwang na maaaring paglabasan ng amoy o likido. Matapos suriing mabuti ang kanyang ginawa, inilagay niya ang maleta sa compartment ng sasakyan at sinimulan ang huling yugto ng kanyang plano. Bandang 10:00 ng gabi,
Sinamantala niya ang kadiliman at ang kakaunting dumaraan sa mga kalsada upang magtungo sa tapunan ng basura sa Desa Dadapan, Nganjuk. Nang matiyak niyang walang tao sa paligid, kinaladkad niya ang maleta at itinapon ito sa tambak ng basura na parabang isa lamang itong karaniwang bagay na wala ng halaga. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanyang ginawa. Matapos itapon ang maleta sa tapunan ng basura, nagtungo si Antok sa isang liblib na lugar at itinapon ang plastik na naglalaman ng mga binti ni Kasana. Ayon sa kanyang pag-amin, balak sana niyang itapon ng sabay ang ulo at mga binti. Ngunit nang ihagis niya ang plastik na naglalaman ng ulo palabas ng bintana ng sasakyan, tumama ito sa gilid ng bintana at tumalbog pabalik sa loob. Dahil sa takot na may makakita sa kanya, agad siyang umalis sa lugar. Kinabukasan, muli siyang naganap ng mapagtatapunan at sa huli ay itinapon ang ulo sa ilalim ng isang maliit na tulay na may tuyong ilog. Matapos maisagawa ang lahat ng ito, naniwala si Antok na hindi na matutuklasan ng mga otoridad ang kanyang ginawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay nagsimulang mabunyag ang katotohanan. Sa panahon ng interogasyon, sinubukan niyang bigyang katuwiran ang krimen. Iginiit niyang madalas umano siyang hingan ni Kasana ng pera at sinabi ring nawalan siya ng kontrol matapos nitong magsalita laban sa dinadala ng kanyang asawa. Inakusahan din niya si Kasana na may ibang lalaking dinadala sa kanyang inuupahang kwarto at iginiit na ito ang dahilan kung bakit wala siyang naramdamang pagsisisi sa nangyari. Napansin ng mga investigador na paulit-ulit na walang emosyon si Antok tuwing pinag-uusapan si Kasana. Ngunit kapag napupunta ang usapan sa kanyang asawa at mga anak, agad siyang naiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanyang pamilya, sinasabing ang tanging hangarin niya ay protektahan ang kanyang mga anak. Dahil sa mga pagkakasalungatan sa kanyang mga pahayag, maraming tao ang naniwalang sinusubukan lamang ni Antok na ilihis ang sisi at bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Ayon sa mga kaibigan at kapitbahay ni Kasana, hindi siya materialistikong tao at regular pa nga siyang nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Maging ang landlady ng boarding house ay pinabulaanan ang aligasyong may iba itong lalaking dinadala sa kanyang kwarto. Sa puntong iyon, halos nabuo na ng mga investigador ang kabuang larawan ng krimen at natagpuan na rin ang lahat ng bahagi ng katawan ni Kasana. Gayunpaman, may isang mahalagang tanong na nananatiling walang malinaw na sagot. Ayon kay Antok, ang ginamit niya sa pagputol-putol sa katawan ay ang maliit na fruit knife paring knife na binili niya noong gabi ng insidente. Natagpuan ng mga otoridad ang naturang kutsilyo, ngunit nang suriin ito, napansin nilang napakaliit ng talim nito upang maisagawa ang ganoong klasing pagputol. Higit pa rito, wala ring natagpo ang bakas ng dugo o anumang biological evidence sa kutsilyo. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ng mga investigador kung iyon nga ba talaga ang tanging kagamitang ginamit sa krimen. Posible ring may iba pang kagamitan o paraan na ginamit upang burahin ang mahalagang ebidensya. Bukod sa misteryo ng kutsilyo, isa pang tanong ang nananatiling bukas sa investigasyon. Ang tunay na papel ni Mohamed Marana. Bagamat tumulong siya sa pagsundo kay Antok at sa pagdadala ng mga gamit matapos ang krimen, hindi pa rin malinaw kung hanggang saan ang kanyang nalalaman o kung naging biktima rin siya ng panlilinlang ni Antok. Samantala, marami rin ang nagtaka kung paano nagawa ni Antok na manatiling kalmado matapos ang krimen at natulog pa sa parehong silid kung saan namatay si Kasana. Dahil dito, isinailalim siya sa psychiatric evaluation at lumabas sa pagsusuri na nagpapakita siya ng mga katangiang nauugnay sa narcissistic personality traits, kabilang ang kakulangan sa empatiya at kakayahang itago ang masamang intensyon sa likod ng mahinahong pag-uugali. Patuloy ding sinusuri ng mga otoridad ang kanyang nakaraan upang matukoy kung may iba pa siyang posibleng naging biktima. Sa kasalukuyan,
Nahaharap si Antok sa maraming kasong kriminal at maaaring mahatulan ng matagal na pagkakakulong habang buhay na pagkakabilanggo o pinakamabigat na parusang pinapayagan ng batas ng Indonesia. At dito nagtatapos ang kasong ito. Isang kwento ng pagmamahal, panlilinlang at mga desisyong nauwi sa isang malagim na krimen na tuluyang sumira sa buhay ng maraming tao.